Hello guys, good afternoon, good evening. It's almost 7:30 na ng gabi ngayon. Magsusundo tayo ngayong gabi. So medyo late na yung uwi ng misis ko ngayon. Gawa ng kulang sila ng tao sa workplace nila. Nag-work siya ng 13 hours and a half ngayong araw. Napakalupit guys. Dahil pa rin mga pauwi mga galing sa town. 7:30. Okay. Alright. Yeah, so maraming mga kulang sa kanilang workplace ngayon. Kaya nag-extend siya nag-work siya ng mula alas 6 hanggang 7:30 ng gabi. So it's basically what? 13 and a half hours? Yeah, magandang pera yun guys. 13 and a half hours. Kaso pagod nga lang. Pero para doon sa mga nagbabalak mag-Canada ba, bilisan nyo na sa pag-a-apply guys. Maraming trabaho dito na kasi kulang pa rin yung workplace nila. Madami na nga sila pero kulang pa rin yung tao nila. Sa workplace ko naman, nagsisimula nang bumalik yung mga workers kasi nag-layoff din kami. May mga na-layoff din siguro mga nasa 50 to 70 katao na layoff. Inom muna ako saglit guys. Yeah, sa workplace namin may na-layoff siguro mga 70 katao. Pero bumalik na sila. So kaya nakita ko meron na naman hinar na bago, bali tatlong bago. So ibig sabihin na kapag hindi pa kami full operation yan kapag bumalik na yung company namin sa full operation, sigurado mangangailangan kami ng mas maraming tao. Kaya I'm just talking hindi lang sa dalawang kumpanya, yung pinagtatrabaho ng misis ko tsaka yung pinagtatrabaho ko. I'm just talking in general. I know na maraming malilay-off sa mga iba't ibang kumpanya, lalo na yung mga aluminum tsaka metal. Pero of course, 'di ba, kapag na-lay-off sila, hindi naman sila magko-quit sa trabaho nila 'Di ba? Kasi may tinatawag tayo na EI dito sa Canada, yung employment insurance. So, kung ako pag makakatanggap ako ng EI, bakit pa ako mag-work sa iba or maghahanap ng iba, 'di ba? Hintayin ko na lang yung company ko na bumalik sa normal kasi medyo slow down niya naman talaga lahat dito sa Canada ngayon. Tsaka yung EI na sinasabi guys, binabayaran yun every paycheck. Ang problema niyan, nung EI na yan, kapag hindi mo rin siya ginamit, hindi mo siya pinakinabangan, katulad ng mga na-layoff, every year nagre-reset yan. So kung ano man yung na-accumulate mo na pera for the whole year, hindi mo na makikarry over yan to the next year. Kaya kung ako malilay off, let's say katulad ako nung mga nasa aluminum and metal factory, gagamitin ko yung EI ko, hanggang sa maubos yung total amount, yung accrued balance na tinatawag. Gagamitin ko yun lahat kasi nga pag hindi mo ginamit yun, sayang naman yung binayad mo, di ba? So yun yung minsan downfall ng EI kapag hindi mo nagamit. Yeah, mostly naman ang insurance dito sa Canada ganun. May mga cases na hindi mo talaga sila magagamit. Emergency basis lang talaga. So yun nga, ibig ko sabihin na di porket na may mga malilay-off, wala nang trabaho, 'di ba? Marami pa rin trabaho guys kasi nga yung mga malilay-off, they are just lay-off. Hindi naman sila na fire or na football sa kanilang trabaho, 'di ba? 4 minutes na lang pala, oh my god. Medyo siguro mga nasa 6 minutes pa ako away from the workplace ng asawa ko. So maliliit ako ng konti. Actually nakaalis na kami siguro mga 5 minutes na kami nagda-drive, and all of a sudden yung iPad niya walang wifi. So nakalimutan ko yung phone ko kasi yung wifi niya ng anak ko, yung wifi, yung iPad niya nakakonect sa phone ko. Ayan, parang tinititer ko yung phone ko sa iPad niya. Kaya na-realize ko, oh my god, wala pala yung phone ko dito kasi nabusy na ako nakikipagkwentuhan. Kaya gumawa na lang ulit ako ng bagong video kasi nga bloopers yung ginawa ko na yun.
tahimik yung town namin guys, sobrang tahimik. Wala na masyadong tao. Ganito dito pag ano na, alas 7:30 pataas, na mas ano ko siya, ano bang right term, mas pipiliin ko siya, yun, mas pipiliin ko siya compared sa mga malalaking town or malalaking city. Kasi pag napaka-busy nung city, edi late ka na makakauwi, di ba? Yun yung problema dun. Unlike dito na pag type yung oras mo, medyo rare yung chance na malate ka unless na super tight na talaga. Pero dito wala masyadong traffic dito. Ito nga lang, may mga tao nga lang na 50 yung speed, 40 lang yung patakbo. Ito, pakita ko sa inyo yung nasa harapan ko. Ayan, yung sasakyan na yan, ang takbo ko is 41 na lang, pero yung speed dito is 50. Diba, napaka very good. Very good. Napaka very good mo, sir. Yun, syempre, mamatch ko lang yung takbo niya sa takbo ko. Hindi pwede na bilisan ko ng gusto kasi syempre nagte-tailgate na ako sa kanya, di ba? So, wari ko yung takbo niya nasa 42 lang din katulad nitong patakbo ko. Pero itong road na to is 50. Ewan ko ba sa kanya. Anyway, no problem. Meron pa akong 2 minutes. Masyado siyang maingat sa kanyang sasakyan, si tatay. Ewan ko kung si tatay to. Hindi ko alam kung si tatay to or si nanay. Pero medyo maingat talaga siya sa pagdadrive. Alright. Tahimik na nga yun to, no? Konti na lang yung tao. Whoop. Ayun, buti na lang, nauna na siya. Dito na ako liliko. Supposedly doon ako liliko sa lilikuan niya rin, pero nag-shortcut na ako. Uunahan ko na siya. Kasi mamaya baka mas lalo akong malate sa pag-sundo sa misis ko. Ang daming mga Canadian na mga kabataan na lumalabas ngayon. Bihira mo lang makita tong mga grupo ng mga Canadian na kabataan na lumalabas sabay-sabay. So pag may ganyan, ibig sabihin merong something sa town, either merong any activities na meron sa town na nagka-interest sila. At saka Sabado naman ngayon, so So medyo tama nga, Sabado ngayong hapon. So ibig sabihin na baka magbabar yung mga yan. Either magbar sila or meron silang pinuntahan na matawag ni misis ko guys. Late ako ng 1 minute. Hello, love. Asan mo? Hapit na yun. Na likod na sa Food Basic. Atubangan ko sa likod. Sa Tubangan. Atubangan, okay. Yeah, naalam mo dire paliko na may. Okay, sige. Okay, sige, bye-bye. Yeah, see you there. Yeah, parang meron yung activity, maraming mga mga couples, mga grupo-grupo na naglalakad. Bihira mo lang makita 'yan. Makikita mo na 'yan pag merong something special sa town namin. Oh, yeah. Late tayo ng 2 minutes. 2 minutes is not bad. Kesa naman hindi ko binalikan yung phone ko na wala siyang signal. Iiyak yung anak ko ng hanggang sa pag-uwi namin kasi nga kailangan niya ng show.
Tugnaw man din. Hello, how are you? Tugnaw. Let's go home. Pick up ko ni asawa ko, guys. Diretso natin ulit ah. Yeah, so after work, diretso na tayo mamalengke. I think na something sa town kay there's a lot of people, grupo sila. Yeah. I don't know if it is kanang bar diha. I think dira kanang bar diha. Okay. There's a lot of people. I saw them coming from that way. Charot. English, diba? English yan. Yeah, kailangan talaga mag-practice ma-English dito kasi ang hirap makipag-communicate kung What happened? what happened, Brazen. Just press it, anak. Press another show. Oh. Night market. Oh, there's a night market. You wanna stop by, love? Of course not. Hmm? Of course not. Okay. Okay, let me take a look. Oh, your show. What happened with your show, Brazen? What did you do? You choose your show. So may night market pala, guys, kaya pala ang daming tao. Pero malamig naman. Umulan pa kanina ng malakas. Ano na nga ba yung sinasabi? Kuya, kailangan talagang matutong mag-English dito. Hindi pwede na pa bobo-bobo ka rito lagi kasi walang kinabukasan yung pagiging bobo, guys. Tandaan niyo. Kailangan talaga na marunong ka makipag-communicate dito. Bahala ng Bisacol, bahala ng English kamatis, basta kaya mong makipag-communicate kasi communication is the key sa mga Canadians. Yan yung gusto nila. Okay, so dito ko natatapusin yung video natin, guys, kasi nandito na yung asawa ko. Meron kayong pag-uusapang importanteng business proposal, mga plano namin sa buhay. Ayan. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano yung mga business proposal na yan. Pero for sure, isi-share ko sa inyo kapag nailatag na natin yung mga business natin. Okay? Sa ngayon, ang masasabi ko lang, pwede kong sabihin talaga na legit is monkey business. Monkey business ako yun, guys. Anong ginawa niya? Why did you do that, bro? Gusto niyang magpasikat ng kanyang Honda Civic. Anyway, I'll see you guys on my next video, most likely tomorrow. Ingat, have a good one. Peace.